salita ng Panginoon. Genesis chapter 1 verse 1. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat, Lord God, sa napakaganda pananambahan na tunay nga na kami, Panginoon, bilang iyong pamilya, bilang iyong mga anak, Panginoon, ay magkakasama, Lord, to celebrate the Lord's Day, to celebrate your goodness and your faithfulness, at mga kabutihan mo na pinakita sa aming mga buhay. Tunay nga, Lord God, na kami nagpapasalamat, Lord, sa lahat-lahat ng ginawa mo sa buhay namin, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na kulang ang aming mga awitin, kulang ang aming mga salita, kulang ang aming buong buhay to reflect your goodness sa buhay natin, Panginoon. Kaya, Lord God, as we study your word, so umagang ito, as we listen to your word, nawa, Panginoon, ang dalangin po namin ay ikaw, Panginoon, sa tulong ng iyong banal na Espiritu ang mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin. Help us, O Lord, na maunawaan, illuminate your word, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. At tunay nga na ito po ay tumimo sa aming mga puso. Tunay nga ito po diligan mo, Panginoon. Tunay nga ito po, Lord God, ay magugat, lumaki, lumago, at magbunga ng naayon sa iyong kalooban. Guide us, O Lord. Tunay nga, naitago mo po ako sa lingkuran dahil wala naman nagmumula sa aking sariling kaalaman. Lahat ito, Panginoon, ay mula sa iyo. At tunay nga, ikaw lamang at ang iyong sarilang aming tataas sa umagang ito. Bless you, Lord. We honor you. We love you. This is our prayer. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Tayo po lahat ay makakaupo na. At maraming salamat po sa Panginoon na tayo ay sa napakagandang araw na pinagkaloob sa atin. Pagkamat medyo maulan, pero tayo ay magkakasama sa lugar nito. So, ngitian nga natin, batiin natin ang magandang umaga, yung mga kapatid natin. Good morning po. Kami po ay tayo ay nagagalak na kayo ay makita sa umaga nito. Amen. Good morning po. Salamat sa Lord at nandito po kayo. Tuningan na kayo ay pagpapala na nagmula sa Panginoon. So, tayo po ngayon ay officially mag-i-start na tayo sa ating series, no, ng Bible series. So, kung sakali man po na sa mga susunod na Sundays, magkaroon ng pagkakataon na iba yung speaker, pag ako po yung nag-speak, resume lang natin. So, tuloy-tuloy lang yung pag-aaral natin ng Bible, ng sequential sunod. At last Sunday po, kung nakita po natin, may guidelines po tayo na, or tatanong, mga questions na pag nag-aaral tayo ng Bible, ito yung mga tatanungin natin. So, kung ano yung sinasabi ng una, number 1, kung ano yung sinasabi ng Scripture patungkol sa ating Panginoon. Mahalaga yun. Pangalawa, titignan natin kung ano yung sinasabi ng Scripture patungkol sa tao, sa atin, sa kanyang likha. Pangatlo, kung ano yung dapat maging response natin, kung ano yung nais ng Panginoon na gawin natin. And of course, nandiyan din yung context. So, last Sunday, nakita natin that the Bible is one unified book. Ibig sabihin, yung Bible natin is connected. Diba? Hindi itong, pag binuksan po natin yung mga Biblia natin, maraming books dyan. Lahat po yan ay connected at one unified team, no? At ang team na yun, ang tema na yun, ay umiikot sa ating Panginoong Jesus. In all creation, simula in all history, ang lahat ng bagay po umiikot sa ating Panginoong Jesus. All things were created by Him and for Him. Sa ating Panginoong Jesus lamang. At sa ating Panginoong Jesus nagsimula, sa ating Panginoong Jesus din magtatapos. At nawa, sa tulong ng Banal na Espiritu, sa ating pag-aaral ng kanyang salita, ay nawa, maunawaan natin, maintindihan. Of course, siyempre masunod sa buhay natin, no? At may sa buhay natin yung salita ng Panginoon. So, kaya natin ito pinag-aaralan. So, this morning, mag-i-start po tayo sa Genesis. So, next slide po. Genesis. Genesis po is the first book. Ayan, malagay dyan. Ang Genesis po yung unang libro sa Bible. Siya yung unang libro sa Old Testament. At siya po ay traditionally known na sinulat ni Moses. So, si Moses po, ay kung familiar tayo kay Moses, kung binabasa natin lagi yung Bible natin, si Moses po ay isang influential leader ng Old Testament times ng panahon ng mga Israel. And even kahit hanggang ngayon, kung pupunta po kayo sa Israel, si Moses is one of highly regarded na figure sa kasaysayan ng Israel. Kumbaga, mataas yung respeto nila kay Moses
sa bansang Israel ngayon. Kasama niya si Abraham, si Isaac, si Jacob, si David. So highly regarded siya. And actually po, si Moses ay ang sinulat po niyang libro ay 5. So, nandiyan po yung si Moses po ang nagsulat, next slide po. Si Moses ang nagsulat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So, yung unang 5 libro sa Bible, yung unang 5 libro sa Old Testament, si Moses po ang nagsulat. Sino ang nagsulat? Si Moses. So, wala pa tayong member na Moses ang pangalan, ano? So, kung may magkakaanak kayo, Lord willing, pwede yung pangalan, Moses. So, si Moses, na tinatawag din niya na Pentateuch. So, pag nakakarinig kayo, pag narinig yung term na Pentateuch, ibig sabihin yan po yung 5 libro na sinulat ni Moses. And base po sa kanilang mga pangalan, may kita po natin yung main theme ng mga libro na yan. Yung mga sinulat ni Moses na yan, ng Pentateuch. May kita po natin yung base sa kanilang pangalan, may kita natin po para saan or ano yung gustong ipahayag ng libro na yun. So for example, katulad po ng Genesis. Sa Genesis, pag binasa po natin yung buong libro, pag binasa natin Genesis, may kita natin dyan, nandiyan yung creation story. So kung gusto natin maunawaan, malaman kung paano nilikha ng Lord, yung creation, yung mga unang tao na ginamit ng Panginoon, sa Genesis tayo titingin. Sa Exodus naman, nandiyan yung departure from Egypt. So, mapupuntahan din natin yan sa Genesis, sa Exodus, nandiyan yung umalis yung mga Israelita ay naging alipin sa Ehipto, pinalaya sila ng Panginoon papunta sa Promised Land. So, nandiyan yan sa Exodus. Sa Leviticus naman, nandiyan yung mga priestly law, yung mga batas na ibinigay ng Panginoon sa bayan ng Israel para ito ay kanilang sundin. So, pang-4, Numbers, nandiyan yung pag-wander nila sa wilderness kasi alam naman natin na yung travel nila ay hindi naging maayos dahil sa tigasan ng mga ulo ng Israel. Tumagal yung kanilang pag-travel ng 4+ years. At pang-5 ay yung Deuteronomy, yun yung second law. So yung 5 libro na yan, yung Pentateuch, ay si Moses po ang nagsulat. Next slide po. So tayo ngayon ay nakafocus sa Genesis. Ayan, so the Hebrew word of Genesis ay Beresit. Ang basa po din ay Beresit. Ang ibig sabihin po ng Beresit ay in the beginning. Okay? So, yung word na Genesis ay nagmula po siya sa Beresit, which is actually yung first 3 word ng Bible. Di ba? Pag binuksan natin sa Genesis 1:1, yung scripture natin kanina, in the beginning. Yun yung umpisang salita sa Bible. At doon din binase yung Beresit or yung Hebrew word ng Beresit na English term ay Genesis. Ibig sabihin ng Genesis pala ay in the beginning, sa simula, sa start, sa source, sa outset, sa commencement. And of course, base dyan sa Genesis na yan, makikita natin yung, andyan po yung account na nilikha ng ating Panginoon, yung buong universe. Okay? So, sa Genesis 10, also in Genesis, makikita po natin dyan yung mga pangyayari na naganap na historically. Nandiyan nakalagay, it includes the una, syempre, yung creation ng mundo, in every living creatures in it. Nandiyan po nakalagay din yung record ng first marriage. So, yung unang kasal na isinagawa ng ating Panginoon. Nakikita natin yan sa Genesis chapter 2. Yung unang kasalanan, the first sin, the first consequence of sin, yung unang kaparusahan ng kasalanan. At nakakatuwa kasi Genesis 3 pa lang, makikita na natin yung reference ng plano ng Panginoon to redeem mankind. Pero in Genesis 3 pa lang, nandun na sinabi ng Panginoon na nilatad niya na yung plano niya na iligtas ang sangkatauhan sa kasalanan. Na bumenta sila yung nagkasala, nandun yung plano ng Panginoon na redemption of mankind through Jesus Christ. And then nakalagay din yung stories ng flood. Nandyan din yung the Tower of Babel and the birth of a nation na tinatawag natin ngayong Israel. Nandyan din yung mga tao, sikat na pop na mga figures. Nandyan si Adam, si Eve, si Cain, si Abel, si Noah, si Abraham, si Isaac, si Jacob, and si Joseph. So pag binasa natin yung book ng Genesis, lagi natin iisipin po mga kapatid na hindi po ito poetic, no? Hindi po ito figure of speech.
o hindi lang to kwento lamang or hindi to katang-isip. Lagi po natin tatandaan na ang Genesis po ay history. Okay? Totoong pangyayari. True history. Totoong mga naganap, mga totoong pangyayari, totoong mga tao, totoong mga lugar, totoong kasaysayan. Kasi po, kung observe po natin ang mundo, all throughout sa kasaysayan ng tao, may dalawang events o may dalawang pangyayari sa Bible na laging pinagdududahan, pinagdedebatihan, kinikriticize, at ayaw paniwalaan ng mga unbelievers. Dalawang events sa Biblia na talagang ayaw nila, galit na galit sila, talagang inaano nila, sinasabi nila, kinikriticize nila. Hindi yung totoo, yung dalawang yan, no? Ito yung laging tinutulig sa nila. Unang-una, doon sa dalawang yun, unang-una is the bodily resurrection of Jesus Christ. Unang-una nilang ayaw tanggapin na ang ating Panginoong Hesus ay totoong pinanganak, nabuhay ng matuwid, namatay sa krus, at muling nabuhay. Ayaw paniwalaan niya ng mundo, ayaw paniwalaan niya ng mga unbelievers. Pangalawa naman, doon sa pangyayari na ayaw nilang na papaniwalaan at kinikriticize sila, pangalawang account is the creation account in Genesis. Dalawang account yan, at pag pinansin nyo, pag in-observe nyo, yan yung laging tinitira ng mga unbelievers. Hindi totoong pinanganak si Kristo, hindi totoo si Kristo. Ganyan yung sasabi na hindi totoong muling nabuhay si Kristo. At hindi totoo yung creation. Hindi totoong nilikha ng Diyos ang sanlibutan sa 6 na araw. Diba? May kita natin na yun yung laging tinutuligsa ng mundo, pinagdedebatihan kung totoo o hindi, at kinikriticize ng karamihan. At nakakalungkot kasi minsan may mga believers na na naniniwala, di ba? Kaya napakahalaga na ito ay pinag-uusapan natin dito. Kasi hindi natin alam kung kailan darating yung time na, alam mo yun, bobombard tayo ng mundo para wag maniwala sa mga katotohanan sa Biblia. So kailangan tayo bilang mga mananampalataya, maging wise tayo. We have to be discerning na tunay na ang nakasulat sa Genesis, ang nakasulat sa Biblia ay mga katotohanan. At pag tinignan po natin yung mundo, observe natin yung mundo, yung kaaway, yung world, yung devil, yun yung mga bagay na pinipilit nilang pabulaanan, to discredit, di ba? At example niya, katulad sa creation account, kung sa pangalawang inaatake nila, anong sinasabi ng mundo? Saan ang galing ng tao? Unggoy. Diba? Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Diba? Papayag pa kayo na galing yan sa unggoy? Ang gaganda yan at ang gagwapo ng mga yan. Papayag pa kayo? Diba hindi? Ano sinasabi nila? Evolution. Diba? Galing tayo sa Big Bang Theory na from one single cell, nag-evolve tayo, nag-adapt for millions of years. Nagkaroon ng organism, another million of years, nagkaroon ng mata, naging lupete, nagkaroon ng paa, nagkaroon ng lungs, di ba? Yan yung sinasabi ng mundo. At actually po, pag tinignan po natin yan, next slide po, titignan natin na merong two-universe paradigm. Okay, so explain natin ito kasi creation ang pinag-uusapan natin. Akala kasi natin, pag binasa natin yung creation, pambata, no? Kwentong bata. Di ba? Isip natin, di ba? Sa Kids Church actually, ngayon sa baba, pinag-uusapan nila ngayon, creation. So, pag nababasa natin yung Genesis, ang isip natin, pambata yan. Pero no, kailangan natin tayo, kahit matatanda na tayo, maging malinaw sa atin yung mga katotohanan na patungkol sa creation. Unang-una dyan, may two paradigms tayo na sinusundan sa buong mundo. It's either you are naniniwala ka sa conventional paradigm or historical Genesis paradigm. Explain ko lang, para makita natin yung difference. Para makita natin yung pagkakaiba ng dalawang bagay na yan. At sa maniwala po kayo sa hindi, kabilang po kayo sa isa sa mga yan. Sa una, yung conventional paradigm, kung kayo po ay nagtuturo ng science sa school nyo, ang conventional paradigm po ay naniniwala na trillions, billions, gazillions of years ay nagkaroon ng malaking pagsabog. Okay? Review tayo, no? Parang bumabalik tayo sa school, no? Pa-flashback yung pinagdaanan natin sa eskwela. May pagsabog daw, tinatawag natin na Big Bang. Big Bang Theory, to be precise. Kasi theory, hindi naman to prove it.
So, Big Bang Theory. Na from one single cell, nag-evolve after millions of years, nag-evolve, nag-adapt from one species to another, hanggang umabot sa ngayon. Sa milyon, trillion taon, kaka-adapt ng single cells na yun, naging tayo. Kaya nga sabi natin, galing sa unggoy. Okay? So lahat ng bagay sa universe, yung galaxies, mga stars, mga planet, mga tao, mga bagay, mga bacteria, everything na nakikita natin ngayon ay dahil daw sa evolution. So ito yung pinaniniwalaan ng conventional. Kung kayo ay naniniwala sa conventional paradigm, naniniwala kayo sa evolution, naniniwala kayo na nanggaling tayo sa unggoy, di ba? So, nagtihilan eh. No? So, kung nanggaling ka sa unggoy, ang tawag sa inyo ay evolutionist. Yan. So, kung kayo ay naniniwala sa conventional paradigm, naniniwala kayo sa evolution, ang tawag sa inyo ay evolutionist. Sabihin nyo nga, evolutionist. Evolutionist. Yan. So, naniniwala ka sa conventional paradigm. Kwento ko lang po, nung bata po ako, mahilig po ako magbasa ng mga science book. So actually kaya po lumabo mata ko kasi kahit madilim, wala pa kaming TV nun eh. So ang kahit madilim, basa ko ng basa to the point na lumabo yung mata ko. Mahilig ako magbasa ng mga science book, encyclopedia. Sa baba po, madaming childcraft. Kasi yun lagi namin binabasa nung bata kami. Kaya grade 3 pa lang, malabo na mata ko, kakabasa. So lahat ng binabasa ko patungkol po sa origin ng universe, kung ganong edad, ganong murang edad to, puro conventional paradigm. So lahat ng libro na nababasa ko patungkol evolution, Big Bang Theory, evolution, conventional paradigm, puro ganon. And siguro by the grace of God, salamat sa Panginoon, kasi kung hindi dahil sa grasya ng Panginoon, siguro matagal na akong naniwala sa mga ganong konsepto. Kasi nga, bilhin mo, batang murang edad, sa murang edad mo, ganun yung tinuturo sa inyo ng school systems natin. At pag titignan po natin actually ngayon yung school system natin, diba? Unless Christian school yung school na pinapasukan nyo, ano pong tinuturo sa mga bata ngayon? Diba? Yan. Conventional paradigm. Conventional paradigm na tayo ay nanggaling sa unggoy. Papayag ba tayo? Hindi. So, itinuturo sa mga sa schools, and even college, kahit nga college nakakatala ko ng college, so kailangan kung, pero mo, pinapasagot ka, saan ang galing ng tao? Kumbig na kumbig ka, kasi pag sinabi mong umili ka ng Diyos, babagsak ka. Diba? Ilalagay mo unggoy para pumasan. Homo sapien, Homo erectus. Diba? Yun yung mga ginagawa natin. And yun yung school system natin. Kasi nga, yan ang gawa ng mundo. Yan ang ginagawa ng kaaway. Mula pagkabata, itatanim sa isipan natin na walang panlilikha, na tayo ay aksidente lamang, na tayo ay walang purpose, na walang plano sa ating paglikha, walang purpose sa buhay natin, na tayo ay bunga lang ng coincidence. Yun yung gustong sabihin ng mundo sa atin. Na pasinungalingan ang lahat ng sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Diba? Napakalino ng salita ng Panginoon na bilang ng Diyos ang buhok natin, may plano ang Diyos sa buhay natin, na napupunan pa lang tayo ng mga magulang natin. Alam na ng Diyos yung gagawin niya, may purpose sa buhay mo, may plano ang Diyos. Hindi ka aksidente sa mundo ito. Yun yung katotohanan ng Panginoon, pero pinapasinungalingan ng kaaway. Yun yung sinasabi ng kaaway sa atin. To discredit yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. To discredit yung salita ng Diyos. To discredit yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Sa Diyos na nagplano at nagbalak na lumikha sa atin mula sa putik, hiningahan niya tayo, inulma bilang kanyang mga nilikha according sa kanyang sariling imahe. Yun ang ginagawa ng mundo. Na tayo ay hindi aksidente at may purpose sa buhay natin. Tapigin nga natin yung katabi natin, may purpose ang Lord sa'yo. May plano ang Lord sa buhay mo. Diba? Hindi ka aksidente. Hindi ka galing sa unggoy. Diba? Yan ang katotohanan ng salita ng Diyos. At siguro maging assignment dito sa atin, lalo sa mga magulang, maging assignment to sa atin. Pagdating sa mga bahay, kausapin natin yung mga anak natin. Kasi yung mga anak natin, expose yan sila sa mga ganong katotohanan. So kailangan maging malinaw sa kanila na anak, hindi ka
aksidente, hindi ka bunga ng coincidence. Ikaw ay minahal from the very beginning, minahal ka ng Panginoon. Kausapin natin yung mga anak natin, ha? So maging firm tayo doon. Kung may mga apo tayo, kausapin natin yung mga apo natin. Dahil mahalaga yung katotohanan na alam nila na may plano, may balak at minamahal sila ng Panginoon. So that is the conventional. So nawa, walang naniniwala sa atin dito, no? Baka mamaya may evolutionist dito, may tumayo bigla somewhere, no? Ako po! Galing po sa Ugoy! Okay, ganun dito. Sana wala. Pangalawa is the historical Genesis paradigm. So yan, dan tayo pupunta. Naniniwala ang historical Genesis paradigm that in the beginning, God created the heaven and earth. Naniniwala tayo dun sa account sa Genesis na nilikha ng Diyos ang sanlibutan in ilang araw? 6 days. Kasi 7 pang ito, nagpahinga ang Panginoon. So 6 days lang technically. Nanilikha ng Diyos ang sanlibutan na lahat ng ito ay nilikha ng Diyos out of nothing. Okay? Ito po yung paradigm na pinaniniwalaan natin mga mananampalataya. Tayong mga historical Christians, ito naman yung naniniwala tayo na tayo ay naniniwala sa Diyos na manlilikha. Hindi tayo aksidente, hindi tayo galing sa evolution, tayo ay nilikha ng ating Panginoon. At kung ikaw po ay naniniwala sa historical Genesis paradigm na nilikha tayo ng Panginoon, na tayo ay nilikha ng Lord ng universe in 6 days, na tayo ay created by God in His own image, ang tawag po sa atin ay creationist. Sabihin natin, creationist. Creationist. Yan, tayo yun. Be proud. We are creationists. So, pag tinanong kayo, ano kayo? Evolutionist or creationist? Kasi tayo ay naniniwala sa creation ng Diyos. At ito po yung that from the beginning, God created the heaven and earth. So, itong umaga, ngayong umaga, bilang mga creationist, yan, Steve, no? Tapikin nga natin, tatabi natin, creationist, kapwa creationist. Wala tayo naniniwala sa creation, no? Wala akong naniniwala dito sa conventional. Lahat tayo ay historical Genesis paradigm ang pinaniniwalaan. So this morning, I'm magpo-focus tayo sa Genesis 1:1. Okay? So next slide, ano daw po yung what does it mean that God created the heaven and the earth? Lagi natin itong nababasa, lagi itong natanong, in the beginning, God created the heaven and the earth. So ito yung pinaniniwalaan natin at ito yung, sabi ko, dahil creationist tayo, ito yung pinangahawakan natin. Ngayon, umaga, titignan natin, ano yung ibig sabihin? Ano ba yung mga katotohanan? Ano ba yung, ano yung sinasabi ng in the beginning God created the heaven and earth patungkol sa ating Panginoon, patungkol sa kanyang creation, patungkol sa atin? Ano yung tamang context nito? So titignan natin kung ano yung ibig sabihin o yung mga katotohanan sa Genesis 1:1. And this time, titignan natin what does, sabi ko nga, last time, di ba may mga guidelines tayo. Titignan natin kung ano yung mga katotohanan patungkol sa Diyos, patungkol sa tao, sa kanyang nilikha, at kung ano ang gusto niyang iparating sa atin. Number 1, actually dalawa lang po ito. Number 1, God is the ultimate being who exists independently of time, space, and matter. Ibig po nung sabihin ng statement na yan, God is outside the observable universe. Ibig sabihin, nilikha niya yung universe. At siya ay hindi nasasakop ng universe. Okay? Kasi nga, nilikha niya ito. So, example, kunwari, ako ay inventor. Nag-invento ako ng television. So, ginawa ko yung television. Ako bang inventor ay nasa loob nun, ng television na yun? Diba hindi? Kasi nga ako lang ang lumikha nun. Ginawa ko yung television na yun. In the same way, similarly, ganun din ang Panginoon. Na God created the universe, He is outside the universe. So, ibig sabihin, hindi siya nasasakop ng time, space, matter. Nakalagay nga dyan sa Genesis 1:1. In the beginning, which is ang ibig sabihin time, God, the divine being, created action. Di ba action word? He created the heavens, space, and the earth, matter and mass. Di ba po sa physics, pag pinag-aaralan yung physics, alam natin that the universe consists of
the unification, di ba, ng time, space, and matter, naging basics tayo, no? So, i-explain ko lang. Nakakatuwa kasi dito, kasi yung science and the Bible, hindi yan magkahiwalay. Okay? The Bible and science coexist with each other. Sinusuportahan ng science ang Bible. And even the Bible, even science, kaya ang Bible nagpapatunay sa mga scientific, minsan sa mga scientific statements. So, titignan natin yung sa physics natin na para sa isang Tagalogin ko, para may kinyan natin. Para sa isang bagay ay mag-exist, na totoo siya, na totoong nag-exist siya na isang bagay, kailangan sakop siya ng time, space, and matter. Ibig sabihin, kailangan na nasasakop siya. Ibig sabihin, may time na nasasakop siya ng time, space, matter. Kasi pag wala yun, hindi talaga siya nag-exist. Okay? Hindi talaga siya totoong nagaganap. Pero ang ating Panginoon is, our God is outside that rule. Kaya ito yung ginagamit ng mga atheist. Sinasabi nila walang Diyos kasi hindi ko nakikita. Hindi ko naririnig, hindi ko nalalasahan ng Diyos, hindi ko nakakausap ang Diyos. Walang time, hindi ko nararamdaman yung oras ng Diyos, hindi ko nararamdaman yung space, yung matter ng Diyos. Kasi nga, hindi ko talaga maraming, kasi God is outside that observable universe. Labas ng Diyos lang kasi nga nilikha ng Diyos. Ang universe, ang creation na to ay all of His idea lamang. At tayo ay mga speck of dust kumpara sa buong nilikha ng Diyos. Because God exists, actually nakakatuwa kasi God exists before Genesis 1:1. Diba, alam natin that the Lord is from eternity past, panong wala pang oras, wala pang space and time, God is there. Sabi sa Colossians 1 verse 17, and He is before all things, and by Him all things consist, all things work together. Diba, before all things. Kasi nga yung time, yung oras, yung mismong konsepto ng oras, yung mismong konsepto ng space, ng spasyo, yung mismong konsepto ng matter, yung nagtitake ng matter or ng volume or ng mass, hinikha na pa lang ng Diyos. Si Lord ang lumikha. Before all things, bago pa ang lahat ng bagay, before time, before His creation, before Genesis 1:1, He is there. Amen. He is God. Diyos na ang ating Panginoon. Again, walang simula ang Panginoon. Walang katapusan ng Diyos. Hindi siya nilikha. Hindi siya pinanganak. Hindi siya sinilang. Wala siyang katapusan. He is immortal. He is eternal. He is infinite. Sabi sa 1 Timothy 1 verse 17, sabi natin, di ba tatalon-talon tayo sa Old and New? All honor and glory to God forever and ever. He is the eternal King. Eternal King, ibig sabihin, hindi siya nasasakop ng oras. The unseen one who never dies. He alone is God. Ang ating Panginoon ay not limited by time kasi nga, siya eternal and infinite. He is not limited by space and matter kasi siya ay omnipresent. Lagi natin tatandaan na ang universe na ito ay nilikha ng ating Panginoon. Ang universe ay hawak-hawak sa palad ng ating Panginoon. Amen. Amen? So hindi mo pwedeng sabihin na para maniwala ako sa Lord, dapat nandito siya. Diba? Hindi ganoon. No. Because the universe itself is creation by God. At hawak niya sa kanyang mga palad. Kaya nga, di ba, tayo ay nagpapasalamat. We are habang buhay na grateful sa ating Panginoon. Kasi ang Diyos na immortal, ang Diyos na eternal, ang Diyos na infinite that is outside of the observable universe ay piniling bumaba dito sa lupa. Inuwi niyo yun? Ganun ka kapangyarihan, ganun ang Panginoon sa katauhan ng ating Panginoong Hesus. Na siya na humahawak sa universe decided to come inside that universe. Magkatawang tao sa katauhan ng ating Panginoong Hesus, pinanganak sa sabsaban, namuhay bilang tao, namatay, at muling nabuhay para sa kanyang mga nilikha sa atin. Kaya maraming salamat sa Lord na sa maiksing buhay po natin dito sa lupa, di ba, nagpakilala ang ating Panginoon sa atin.
Kasi kung hindi nagpakilala ng Lord sa atin, paano natin siya makikilala? Nandun lang tayo sa napakaliit na universe na nilikha ng Diyos. Na hindi nga natin siya, na siya ay hindi nasasakop ng time, space, and matter. Kaya maraming salamat sa Lord. Maraming salamat sa Lord. Maging grateful lagi tayo. Maging grateful tayo araw-araw na, Lord, maraming salamat dahil nagpakilala ka sa akin. Kasi kung hindi ka nagpakilala sa akin, hindi talaga kita makikilala. Dahil sa limitado kong kaisipan, hindi ko nga maintindihan yung mga terms ng basics. Di ba? Kung hindi nagpakilala ang Lord, hindi natin siya makikilala. Kaya we should be grateful. Lagi tayong pasalamat sa Lord. Sa bawat araw, sa bawat oras, sa bawat minuto, pasalamat tayo sa ating Panginoon. Pangalawa po, nakatotohanan na makikita po natin dito sa Genesis 1:1, God is the source of everything that exists. Sabi po nung sa Genesis 1:1, yung Hebrew word na created po doon, nailagay ko ba dyan? Patingin ko na may next slide. Wala. Sige, tayo. So, sa Genesis 1:1, pag binasa po natin, yung created yan, di ba? In the beginning, God created, yung action word na nilikha, ibig sabihin ng nilikha ng Diyos. Yung likha na word na ginamit doon, ay ibig po sabihin ay sa Hebrew ay bara. At ginagamit lamang po ito, yung word na bara, yung created na yun, ginagamit lang po yun sa konteksto na related sa Diyos. Okay? Na related sa ating Panginoon. So yung act of bara, o yung creation of something, yung title na creator, ay applicable lamang sa Diyos. Okay, so pag nakarinig tayo ng the creator, sino yun? Si Lord lang. Ang ating Panginoon lang. Dahil yung creation, yung bara, yung word na bara, yung creation na term na ginawa ng Diyos sa Genesis 1:1, ay tanging sa ating Panginoon lang na nararapat sa tamang konteksto ng ating Panginoon lang pwedeng gamitin. Of course, tayo bilang tao, di ba, ginagamit natin yung word na creator, di ba? Example, katulad ngayon, di ba, may mga content creator, di ba? May mga music creator, ano ba? May mga artists, di ba? May iba, mga architects, mga engineers, mga building, mga infrastructure. Yung iba sa atin, culinary, creator ng food, di ba? Dahil tayo, ginagamit natin yung salitang creator kasi nga, lumilikha tayo, gumagawa tayo ng mga bagay. So, kunwari, ako, or kayo, or tayo, may ginawa tayong ganyan, ganito, may nilikha tayong obra, may ginawa tayong kanta, may ginawa tayong building, may nilikha tayo, may created tayo ng ganito, ganyan. Pero yung, ibig sabihin, may create something, may ginawa tayo. Pero yung creation, or pagnilikha, or paggawa na ginagamit po ng tao, ginagawa natin yung pag-create natin kasi may mga pre-existing materials na. Tama? Ibig sabihin, may mga nagagamit tayo sa paglikha. So for example, sa building, kunwari, isa kang engineer or architect, di ba, kung magtatayo ka ng isang building, kailangan mo ng materials. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo pwedeng gawin yung ginawa ng Panginoon, yung ginawa ni Lord, let there be light. Di ba, nagsalita lang siya, at lumabas yung creation, tayo hindi. Mag-uhukay ka muna, maghahalo ka muna ng buhangin, ng semento, ng graba, di ba? Popostehan mo. May process, tapos may mga materials pa, di ba? O for example, kunwari tayo ay artist, kunwari tayo ay painter. Di ba, hindi naman natin kaya gawin yung ginawa ng Lord na let there be a painting. No. Ang gagawin mo, kukuha ka ng canvas, kukuha ka ng pintura, bibili ka ng paintbrush sa bayan, di ba? Kukuha ka ng tubig, kailangan mo. And even kahit, di ba, for example, kahit sa music, kahit sabihin mong idea mo yun, di ba? Yung musical concept mo, sasabihin natin originally galing sa iyo. Pero, yung 12 na nota na ginagamit sa music, hindi yun sa iyo. Hindi yun galing sa iyo. Pre-existing na. Yung do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pre-existing na yun. Yun yung ginagamit mo. At kahit nga yung mga salita na ginagamit mo sa paggawa ng kanta, meron na. Kinukuha mo lang. Gumagawa ka lang. Pinagko-combine mo lang magkakasama. So, ibig sabihin, technically, oo nga, tama naman. Gumawa ka ng building, gumawa ka ng painting, gumawa ka ng kanta. Pero yung creation, yung bara, that only the proper context ay tanging sa Panginoon lang, ay hindi natin pwedeng sabihin. Kasi ano yung creation ng Diyos? God is the source of everything that exists.
Yung creation niya, sa kanya mismo nang galing. Yung ginagawa natin mga yan, mga infrastructures, arts, science, lahat ng bagay na create natin, hindi yan galing sa atin. May mga pre-materials, may mga idea, nag-aral ka, nagpuno ka ng oras, kaka-research. Pero ang ating Panginoon, which is makikita natin next Sunday, paano niya nilikha ang universe? By His Word. Sinabi lang niya, let there be light. Diba? Tayo kapatid na yung litid natin, hindi pa nahugasan yung pinggan. Diba? Sabihin, hugasan mo yung mga pinggan. Diba? Patid na litid natin, kinabukasan, nandyan pa rin yung mga hugasan. So, hindi natin pwede sabihin na yung created na creation na ginawa ng Panginoon. No. Creation, only the Creator is only our Lord. Dahil siya yung origin, siya yung nagbigay, sa kanya nanggaling, sa kanyang kapangyarihan, nagmula lahat ng bagay, creation, and everything in it. Only the title of Creator deserves sa ating Panginoon. Tanging ang Panginoon lang ang karapat-dapat na tawag ng Creator. Colossians 1 verse 16, For by Him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by Him and for Him. Lahat ng bagay is created by Him, ng ating Panginoon. At for Him, para sa ating Panginoon. God created everything by His Word, the living Word, which is, amen? Jesus. At nakamangha sa creation nung nagsalita ng Diyos, diba? Out of nothing. Next slide. Ito yung sinasabi ko na yung creation ng Diyos, the way God created the universe is different kung paano tayo gumagawa ngayon, lumilika. Kasi yung Panginoon, nung nilikha niya ang universe, ex nihilo sa Latin, which is ang ibig sabihin from nothing or out of nothing. Pero nilikha ng Diyos out of nothing. Wala siyang materialis na kailangan. Hindi na kailangan ng mga pintura, hindi na kailangan ng kagamitan, hindi na kailangan ng kung ano-anong bagay to create the universe. No, out of nothing. Pero yun, hindi nga natin, actually, yung nag-aaral ko, hindi ko ma-imagine eh. Hindi ko ma-imagine na lilikha ng isang bagay out of nothing. Ang naisip ko, magic. Pero hindi rin eh. Iba yung creation na ginagawa ng ating Panginoon. Iba yung creation na ginawa ng ating Panginoon. The term creation ex nihilo refers to God creating everything from nothing. So, sa salita ng Diyos, di ba, nilikha niya ang sanlibutan out of nothing. From nothing. Out of nothing bilang mga ang sanlibutan ng buong universe ang nilikha niya. Grabe, hindi natin ma-imagine, hindi ko talaga ma-imagine. Ako personally, I cannot imagine how God created the heaven and earth. How God created the heaven and earth. Itong ang building na to, nasaksiyan ko kung paano ito ginawa. Diba? Mga ako sa building na to kung paano ginawa. How much more yung buong universe na ginawa ng ating Panginoon, we can never fathom, we can never understand. It will never be able to comprehend the power, the glory, the authority of our Lord, the Creator. In Hebrews chapter 11 verse 3, dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos, at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita, ex nihilo. So, ibig sabihin, God created the universe out of nothing. So, ganun ang kapangyarihan ng ating Panginoon, di ba? Lahat ng bagay na nilikha niya, all things. Kaya nga, lagi natin tatandaan na tanging sa ating Panginoon lamang yung
Creator, the Creator. Kaya nga sabi natin, di ba, Satan, and even the angels, they're not Creator, they are created being. Nilikha lang din sila tulad natin. Kasi nga, ang tanging manlilikha lamang in all, in everything, ay ang ating Panginoon. Okay? So, ang kaaway, Satan, ginagawa niya, kinokorap lang niya yung ginawa yung magandang ginawa ng ating Panginoon. Tayo, mga tao, fina-fashion lang natin, ginagamit lang natin yung nilikha na ng Diyos to create our own arts, to create infrastructure, to create everything we need. Pero yung source, yung pinanggalingan, yung lumikha, ay ang ating Panginoon. Maging malinaw sa atin yan, bilang creationist, okay? Ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos. Amen. At dahil sa katotohanan na yan, ito din another guideline natin. Ito yung pangatlo, what should be our response? Ano yung maging response natin sa salita ng Diyos? Tayo bilang mga mananampalataya na naunawaan natin na tayo ay nilikha ng Diyos, na tayo ay nilikha ng Diyos mula sa kawalan, mula out of nothing, na nalaman natin na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay and He is outside the universe. Ano ang maging response natin? Diba? Next slide. Meron ba nakalagay? So ano magiging response natin? Unang-una, hindi ko nailagay dyan. Unang-una, mas lalo tayo magtitiwala sa ating Panginoon. Diba? Mas lalo tayo magtitiwala sa Creator, sa pinakamakapangyarihan ng engineer, sa pinakamakapangyarihan ng architect, sa pinakamakapangyarihan ng doktor, sa pinakamakapangyarihan ng chef, sa pinakamakapangyarihan ng artist. Magtitiwala tayo all the more. Mas lalo tayo magtitiwala sa ating Panginoon. Kung itong building nga, nagtitiwala tayo na kaya tayong buhatin ito, di ba? Kahit ang dami natin. Ganun din dapat yung perspective natin sa buhay. Na ang Diyos na makapangyarihan that is outside the universe, na ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay out of nothing, ay ang Diyos na humahawak sa buhay mo. Diba? Minsan tayo, ako rin guilty rin ako, minsan nakakalimutan ko yung mga ganong katotohanan. Konting problema lang, konting pagsubok lang, konting hirap lang, diba? Ang dami man ito matakbo sa isip mo, nakakalimutan natin na yung Diyos na pinagsisilbihan, na tumawag sa atin, na nagmamahal sa atin, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Diba? At pag ang Diyos na lumikha ng lahat-lahat ng bagay na to, ay ang umahawak sa buhay mo, may katatakutan ba tayo? Diba dapat wala? Amen. Problema dahil sa katigasan ng ulo natin, sa sinful nature natin, pinagtutudahan pa rin natin si Lord. Nagtutuda ka pa rin sa Panginoon. Umaangat lang yung tubig ng baha, natatakot ka na. Nauubos lang yung laman ng wallet mo, kinakabahan ka na. Tumataas lang yung temperature ng mga anak mo, nag-aalala ka na. Lagi natin nakakalimutan. Yung Diyos na makapangyarihan, na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na humahawak sa buhay natin. Diba? Mas magtiwala tayo sa Lord. Kaya paglabas natin dito, pag nagdududa pa rin tayo, ako, Lord, turuan mo ako. Ang tigas ng puso ko, ang tigas ng ulo ko, nagdududa pa rin ako sa iyo. Tulungan mo ako na pagkatiwalaan ka. Kung paano nagtitiwala ang mga ibon, kung paano nagtitiwala ang mga isda, ang mga hayop, ang mga puno, kung paano nagtitiwala ang lahat ng inilikha, na iingatan mo sila. Ganun din ako rin magtiwala sila. Amen. Ganun ako magtiwala na ibigay ang buong puso, buong isip ko sa iyo. Dahil alam ko na ikaw ay makapangyarihan. Pangalawa po, na makikita natin which is makikita natin maging response natin. Makikita natin sa Psalms 96 verse 11 to 13. Babasahin natin, let the heavens rejoice, let the earth be glad. Again, this is all creation. Ang sinasabi ng Psalms 96, lahat ng nilikha ng Diyos. Let the sea resounds and all that is in it. Let the fields be jubilant and everything in them. Let all the trees of the forest sing for joy. For all creation rejoice before the Lord. For He comes to judge the earth. He will judge the world in righteousness and the peoples in His faithfulness. Pangalawang maging response po natin. Una, maging response natin, mas magtiwala, mas lumapit, mas kumapit
mas maibigay ang lahat-lahat natin sa Panginoon. Pangalawang, maging response natin sa creation, maging response sa paglilikha ng Diyos ay to worship God. Papurihan, mas lalo natin siyang pasalamatan, mas lalo natin siyang dakilain, mas lalo natin siyang itaas, mas lalo natin siyang itanghal, mas lalo natin siyang sambahin, ibigin ng lahat ng kanyang nilalang. That should be our response. Diba? Nakatuwa kasi yung mga, kung pag-aaral natin ng creation, yung mga stars nagtitwinkle yan eh. Umiilaw yan. And some of them even have patterns. Yung pag-ikot ng mga planeta, organized yun eh. Yung pag-ikot ng planeta sa solar system natin, diba, they are organized. That consists of a year, 360 plus days. At precise yun. Yung distance ng Earth sa araw ay precise to sustain life on Earth. Diba? And all creation, lahat na makikita natin, yung pag-ihip ng hangin, orderly, may habagat, may amihan, pag gantong buwan, gantong hangin ang iihip, orderly na nangyayari. Yung mga gumagalaw ng tectonic plates na sa ilalim ng lupa, they are orderly doing it. Amen. They have pattern, they have motions, they have beats, they have meters. Alam niyo kung bakit? And even, di ba, mga birds, di ba? Pag kumakanta yung mga ibon, may mga tono. Di ba? Yung mga isda, yung mga whales, lahat ng nilikha ng Diyos, all creation rejoices. Hallelujah. Lahat ng nilikha ng Diyos ay nagpupuri sa Kanya. Lahat ng nilikha ng Diyos, kahit yung mga patong yan, ay nagpupuri sa ating Panginoon. Why? Because God deserves that kind of worship. God deserves. Hindi man natin na-observe yung worship ng mga creation ng Lord, but definitely, they are worshiping the Lord. Amen. They are glorifying the Lord. Lahat ng nilikha ay nagsasaya, nagpupuri at sumasamba before the Lord. Dahil lahat ng nandito sa universe ay Kanyang nilikha. And our response, duruin mo yung creation nga na gano'n, di ba? Na pinapabayaan natin, na nasisira, na nawawala, nasusunog, nagigiba, gumuguho, ay nagpupuri sa Diyos. How much more tayo na pinili ng dugo ni Kristo, na tayo na nilikha sa Kanyang imahe, na siya bilang ng mga buhok sa ating mga ulo, diba? Na siya ang nagbilang ng bawat segundo sa buhay natin, na siya ang humulma sa atin sa tiyan ng ating mga magulang, ng ating mga nanay. All the more, diba? Mas lalo tayo dapat na nagpupuri, na nagpapasalamat, sumasamba sa ating Panginoon. Amen. Mas lalo natin ubusin yung oras natin, gugulin natin yung panahon natin sa lupa, gugulin natin yung lakas, yung kakayanan natin, yung resources, yung pera natin, yung kakayanan natin, lahat to worship the one living God, the Creator. Amen. Hallelujah. Ano naman yung response natin? Kaya wala tayong excuse. Hindi mo pwede sabihin na, Lord, mahina ako, bata lang ako. No. Every one of us, we can worship the Lord. Tinawag tayo ng Diyos to worship Him. We owe everything to God. Yung term na utang na loob sa Panginoon natin dapat ibigay. Dahil kung ang lahat-lahat po ng ito, kung wala po ang Panginoon, wala rin tayo. Amen. We were made by Him and for Him. Kaya marapat dapat lamang na ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat, at pagsamba ay nararapat lamang na ibigay ang pagkaloob sa ating manlilikha. Amen. At Hallelujah. nawa po mga kapatid, pag binabasa natin itong Genesis 1:1 na ito, nawa lagi natin pagkakatiwalaan ng ating Panginoon at papupurihan, tadakilain, itatanghal, itataas ang ating Panginoon. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa at ang Diyos na nagsusustain ng lahat ng bagay na ito. Tayo pong natin tumayo.
Panginoon, maraming salamat, Lord, sa iyong salita na aming narinig sa umaga. Maraming salamat, Panginoon, dahil tunay nga na alam namin, Panginoon, sa pamamagitan din ng iyong salita. Tunay nga na ikaw ang lumikha ng lahat ng bagay. Yes, Lord. That in the beginning, you created heaven and earth, everything on it. Lahat ng bagay, Panginoon, ikaw, Lord, ang lumikha at hawak mo ang isang nilikha sa iyong mga palad. At tuloy nga na ikaw, Lord God, ang source ng lahat ng bagay. You are the creator of everything. Out of nothing, O Lord. Inilikha mo ka. Ganun ka kamakapangyarihan. At tuloy nga, Panginoon, na kami iyong nilikha ang sanlibutan in heavens and on earth. Tunay nga, Lord God, na we will trust in you, Lord. Mas magtitiwala kami, Panginoon, sa iyo. Yes, Lord. Dahil sa kapangyarihan mo na pinamalas in creation, O Lord. Mas lalo kami magtitiwala sa iyo, Panginoon. Dahil alam namin na ikaw ang Diyos na kapangyarihan na kayang humawak sa buhay natin. At Lord, kung may mga pagkakataon na kami, Panginoon, ay nakakalimot, Panginoon, kilala mo kami, Lord. We are guilty, Lord God, na lagi namin nakakalimutan ang katotohanan mo, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu na nananahan sa buhay namin ay lagi kaming paalalahanan na kahit anong problema, pagsubok, kahit anong harapin namin sa buhay namin, ng kahirapan, Lord God, ay tunay nga na ipaalala mo sa amin at maging buhay sa buhay namin na ikaw ang Diyos na manlilikha at makapangyarihan na umahawak ng buhay namin. Amen. Help us, Lord. Teach us, O Lord, to trust in you, na magtiwala sa Panginoon. Also, Lord God, help us, Lord, na mag-response din namin, Panginoon, is to worship you, Panginoon. Napasalamatan ka, papurihan ka, dakilain ka. Tunay nga na itanghal ka sa aming mga buhay, itanghal ka sa lahat ng ginawa mo sa aming pamilya, sa aming lahat, Lord God. Tunay nga, Panginoon, na kami magpasalamat sa iyo. Pagkagising pa lang sa umaga, Panginoon, maging bukang bibig na namin ang pasasalamat at papuri, pagsamba sa iyo, Panginoon. At sa paghimlay ng aming mga ulo sa aming higaan, Panginoon. At kahit sa huling hininga na ibibigay ng aming mga buhay, Panginoon, kami ay magpapasalamat sa iyo, Lord. Ikaw ay pupurihin namin at sasambahin namin sa buhay namin, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Dahil ikaw ang karapat-dapat. Ikaw lamang, wala nang iba, Panginoon. Ang marapat-dapat, karapat-dapat na papurihan, pasalamatan, nakilain, sambahin, tanghal sa buhay ng bawat isa sa amin. Teach us, O Lord. Bigyan niyo po kami ng puso, grateful, na magpagpasalamat. Turuan mo kami, Panginoon, na lagi ikaw pupurihin, maging bukang bibig namin, Panginoon, ay ang papuri at pagsamba na nararapat sa iyo. Let's pray for our brothers and sisters sa ating kanan. Palain natin sila. Let's also pray for our brothers and sisters sa ating kaliwa. Kay ate, salamat po sa iyo. Tuloy nga po na maraming pang nakataon na sayang. Hindi napahalagahan. Maganda na ginawa ko sa kanya. Kaya oras ito. Tulungan mo po si ate na patuloy na magtiwala. Pasalamatan
muli kami buong puso nagpapasalamat sa iyo. Maraming salamat dahil tuloy nga Panginoon, ikaw ang Diyos ng pakapangyarihan na may likha ng lahat ng bagay na naglikha ng langit at lupa, Panginoon. Maraming salamat dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan na tunay nga na nakakaalam ng lahat ng bagay sa buong sanlibutan, Panginoon. At tunay nga lang dahil ikaw ang nagsustain ng lahat ng bagay, Panginoon. At ang dalangin po namin, Panginoon, sa aming pamumuhay bilang mga anak mo sa mundo ito. Lagi po kami, Panginoon, matutong magtiwala sa iyo, Lord God. At tunay nga na ipagkatiwala namin ang lahat sa iyo, Panginoon. At tunay nga na lagi kami ikaw ang papupurihan at pasasalamatan hanggang kami nabubuhay, Panginoon. Lord God, as we leave this place, pangunahan mo po kami, tulungan mo po kami, ano man yung mga papagawa mo sa amin, Lord God, for this week, nawa sa tulong ng iba na Espiritu, tulungan mo kami na maisagawa ito. At tunay nga, Lord God, na naman yung mga challenges at mga problema at pagsubok namin na harapin, ay tunay nga na harapin namin ito, Lord God, kasama ka, Panginoon. Help us, O Lord, at tunay nga na sa aming mga pamilya, sa aming personal na buhay, sa aming simbahan, ikaw, Panginoon, ang madakila. We declare that we love you, Father God, we love you, Jesus, we love you, Holy Spirit, and we love one another. This is our prayer. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. At gusto sa pausan, pagpalain po tayo ng ating